Ang pinupunto ko lang, na kapag temporary foreign worker ka ngayon, ang hirap ng mag-apply ng PR mga kababayan. Hindi ko na pahabain pero ang dami na kasing pagbabago ng immigration ng Canada. Sa mga kababayan, gusto nyo ba ng chismis dito sa Canada? May chismis ako mga kababayan. Mga pangyayari na araw-araw pinag-uusapan dito sa Canada. Pero bago yan, samahan nyo muna ako kasi may pupuntahan ako. Kausap ako sa marketplace. Bibili na akong hooks para pang mackerel. Si Papa gusto pa magbingwit. At tatanggalin ko na rin to. Matagal na kasi to rito. So ipapalitan ko na sticker na ganito. Dito ko banda ilalagay. Tatanggal ko na yung sticker dito. 3 taon din yun nandito. Ngayon, try natin to ipil. So ito na siya mga kababayan. No? Sana tumagal to. Sure ako natatagal yan hanggang winter. Flex ko lang ng konti, no? 6 na taon na tong kotse na to. Kahit nabangga kami nung nakaraan, pero 1 taon na lang, babayaran na namin to. At alam nyo ba, try ko nga mag daily vlog mga kababayan hanggang matapos itong taon na to. Hindi ko lang alam kung paano at alam ko magiging pagod. Siyempre, magtitik ako ng video, i-edit ko pa, upload ko para may mapanood lang kayo. Sana masuportahan nyo ako, panoorin nyo ako mga kababayan. Kukwentuhan ko kayo ng mga buhay-buhay namin dito sa pinakamaliit na probinsya sa Canada, Prince Edward Island. So please, syempre please like tong video na to at subscribe pa support naman para hindi mo ma-miss yung mga next upload na gagawin namin dito. At sabi ko nga sa inyo mga babae, naalis ako kasi may kukunin akong fishing hook. Nakausap ko sa marketplace, si Papa Bay gusto pa rin mag-fishing, ang lamig na. Malapit lang sa amin yung seller, yung fishing hooks ni Papa Bay at nag-i-transfer na ako sa kanya, nagbayad na ako sa kanya sa online. Sabi niya, iiwan niya na lang daw sa labas ng bahay nila kasi baka wala sila dyan eh. Ina-expect ko na nandyan lang sa labas ng bahay niya. Naka-order na ako dito dati. Kabisado ko na kung saan siya nakatira eh. Ikaw pala yun ha! Ito yung bahay na yun. Yan, bahay na yan. Na-expect ko ngayon, nandito na yan. Sa labas daw ng bahay niya eh. Ayun. Silo. Binigay niya ng bato kasi mahangin. Ayun no, ang gusto kasi ni Papa Bay dito, ito malaki yung hooks nyo. Pang mackerel, tapos makulay. $2 lang ang isa nito mga kababayan. Sa iba, mga $4 to $5 ang isa niyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung pag-uwi. Anong bahay nyo? So samahan nyo ako, mag-iigib muna ako mga kababayan kasi isang galon na yung tubig namin dun eh. Igib akong 2 tubig. Ayaw uminom kasi ni Baby Love sa sa gripo. Pwede naman sanang inumin kaso ayaw niyang uminom sa gripo. Wala tayong magagawa dyan. Eh gusto ni Baby Love eh. Yo, nga pala no, 1 taon na kami ni Baby Loves dun sa apartment na tinitirahan namin ngayon. So siguro sa mga susunod na araw, i-content ko yung apartment namin kasi napakamura talaga nun. Kasi bibihira ka makahanap ng ganong kamurang apartment dito pa sa Charlottetown. Tingin ko interesting yung magiging content ko na yun kasi kung papunta pa lang kayo dito sa Prince Edward Island o nandito na kayo sa Canada at gusto nyo mag-move dito sa island, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung mga apartment dito. 2-bedroom apartment, 1-bedroom apartment na katulad sa amin. So yun, hintayin nyo, gagawa ko ng content mga kababayan para doon. Sabi ko nga pupunta ako ng superstore at magigib ako ng tubig kasi 1 galon na lang yung tubig namin doon. Magbubuhat na naman ako ng 2 galon papasok sa apartment namin. Isang bagay na nagustuhan ko sa paglipat namin dito sa Charlottetown, yung apartment na tinitirahan namin halos malapit na sa lahat. Malapit sa mall, sa school, sa grocery store at mabilihan ng mga pagkain. Yan, may McDo dito, Wendy's, KFC, mamaya pupunta ako dyan. So napakalaking bonus nun sa amin ni Baby Loves. Tulad yan, dito sa may bandang kaliwa, yung apartment namin ni Baby Loves. Dito naman sa kanan, eto na, superstore na mga kababayan. At lang ng parking na malupit. Tabihan natin itong poging sasakyan na to. Ay no, dito na lang ako. Minsan naisip ko bakit ako nakikipagsiksikan sa parking dito na lang ha? Maluwag pa dahil sa aksidente. Sorry. Minsan may ulo ng salmon dito 50 cents lang, mga 90 cents lang Ngayon wala, mahal ng salmon 16. Ito ako nagigib mga babayan Re-refill ko to. Ang refill na ito ay $3.29. Lulod na yan ng tubig. Sabi ni Baby Loves, bili din daw kami ng ganito. Kasi gusto niya ng ganito kapag nasa kotse. Gusto niya may bottled water kaming stock. Tsaka lalagay niya sa rep. Ang bigat Puro na silang 2.
Alam niyo ba kapag kasama ko si Bebe Labs, tubig lang bibilin, pero siya marami siyang dadamputin. Ako pag tubig lang talaga. Minsan nga matika lang bibilin eh. Paglabas namin eh, dami nang dinadampot. Pero okay lang syempre eh, sa amin dalawa naman yun eh. Pagkain naman. Meron ko lang to. Thank you for shop. Angas ng sticker oh. Angas. Grabe yung ulap oh. Parang anytime pwede na mag-snow. Lakas ng hangin, tapos ang lamig sa labas. At eto na nga yung chismis ko, mahaba yung chismis. Ano? Kuwento ko sa inyo, buhay-buhay namin dito sa Canada. Kasi netong nakarang araw, may nakita ko na nag-apply dun sa company namin. For sure, mga Pilipino yun eh. Nakita din ng mga katrabaho namin yun. Sabi namin, good luck din, sana matanggap din sila. Yung company kasi namin, isa sa mga company na dito sa Prince Edward Island na nagbibigay ng LMIA sa mga naka-temporary visa rito. Mga naka-visitor, open work permit, at madalas yung pumupunta sa company namin yung patapos ng kontrata ng mga temporary foreign worker. So nagbabaka sakali sila sa company na makapasok din dun. Marami din naman kasi mga Pilipino galing sa ibang province na nag-move sila rito, nakapasok sa company at ngayon PR na sila. Hindi naman problema, pero kasi si company madalas niya na ngayong kinukuha yung mga Mexicans. Kasi yung mga Mexicans after ng season namin pinapauwi lang ng company. So hindi naman problema si company na tulungan pa yung mga workers niyon para maging PR. Kasi marami pa silang documents na pinoprovide sa mga workers para maging PR. Yung company kasi namin, seasonal lang. Pagkatapos ng season namin, yung mga Mexicans, pinapauwi na lang sila. Pababalikan pag mag-i-start na ulit yung season. Tsaka hindi ko rin mabiblame si company kung bakit Mexicans na at hindi mga Pilipino yung kinukuha ngayon. Kasi hindi ko naman rin mabiblame yung mga kababayan natin dito. After ma-PR, karamihan naman talaga ganun. Siyempre, aalis na din sila. May mga pangarap din talaga sila na gustong mangyari. Tsaka karamihan din yung iba, hindi fit. Yung layo ng company, nababiyahe mo araw-araw. Ang layo din kasi ng company namin, magbabiyahe ka ng 30 to 40 minutes mula rito sa Charlotte ang papunta doon. Kaya yung iba, mas pinipili na lang bakit hindi. After nila ma-PR, alis na sila, tapos maghanap na lang sila ng company dito, malapit sa Charlottetown, which is napakaganda nun. Ngayon samahan nyo ako kasi bibili ako ng pasalubong kay Bebe Labs. Bibilang ko siya ng spicy chicken wings dito sa KFC. Sabi niya wag daw akong uuwi kapag wala akong dalang pasalubong. Ang pinupunto ko lang doon sa may kwento ko mga kababayan, no? Na kapag temporary foreign worker ka ngayon dito sa Canada, depende pa yan kung nasang probinsya ka ngayon, ang hirap ng mag-apply ng PR mga kababayan. Ngayon, swertihan na lang kapag na-extend ng mahaba yung work permit mo. Yung work permit na ibibigay sa'yo ng gobyerno, napakaswerte na lang yan kapag 2 o 3 taon sa ngayon na ibibigyan ka ng work permit, yung i-renew yung contract mo. Hindi ko na pahabain, pero ang dami na kasing pagbabago ng immigration ng Canada mga kababayan. So, madaling salita, pag nandito ka sa Canada, foreign worker ka, pahirapan ng mag-apply ng PR. Minsan, hindi ka pa nakakapag-apply ng PR, tapos na yung kontrata mo. Yeah, I could just pull up to the right if you want. Yeah, just gonna come back after 10 minutes. Okay. Yeah, perfect. Thank you. Yung spicy chicken ni Bebe Labs, ang tagal gawin mga kababayan. Ayoko talagang orderin yung spicy chicken wings eh. So ito na yung kwento-kwento, no. Sa ngayon kasi, dahil nga sa maraming pagbabago dito sa Canada, ang kwento ng mga kababayan natin dito, tingin ko rin ganun din sa ibang lahi. Nag-apply papunta rito sa Canada, nakapagtrabaho, ang problema yung employer na napuntahan nila, napasukan nila, ay hindi sumusuporta o hindi sila tutulungan ma-PR. Plus pa nun, kung tulungan man sila ng employer, mga kababayan, yung probinsya naman, kung nasan sila ngayon, mas humigpit naman yung rules o yung patakaran para ma-PR ka. Ayun ang challenging ngayon. Mali ako kanina, hindi chismis yun. Hindi fake news yun mga kababayan. Ayun talagang katotohanan dito. Kaya kayo, yung mga nasa Pilipinas at may mga kamag-anak na temporary pa lang dito sa Canada, respetuhin nyo yun. Huwag kayong hingi ng hingi kasi hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng mga yun mga kababayan. Kaya relax lang sa paghingi ng pamasko
ko kasi for sure, I'm just saying mga kababayan na nai-stress na ngayon yung mga kababayan natin na yun sa kakahanap ng paraan para ma-extend yung work permit o pag-stay dito sa Canada at paraan para ma-PR mga kababayan. Ayun ang katotohanan at hindi pala fake news. Yun, totoo yun, legit yun. Ang tagal naman ng spicy chicken wings ni Baby Loves. Kaya ayoko dyan na mag-order ng chicken wings na yan kasi ang tagal niyan i-prepare. Hindi lang dahil sa'yo Baby Loves, di ako bibili yan. Pero dahil mahal kita, bibili tayo. Let's go. Hi, day 10 spicy chicken wings. Thank you, sir. You too. Okay na Baby Loves. Pero naman mga kababayan ha, itong mga pinagkukwentuhan natin ngayon is hindi ito discouragement. Mag-cause awareness lang sa mga kababayan natin na nagbabalak pumunta ng Canada na ito yung reality ngayon. Kung balak nyo pa rin talaga pumunta rito, mag-research muna kayo at I hope makakuha kayo ng employer na magbibigay sa inyo ng work permit ng mahaba habang nag-a-apply kayo ng PR. Sabi ko nga, this video is not to discourage you but to give you awareness kung ano ba ang nangyayari talaga dito sa Canada. Tingin nga ako ng ano ni Papa Bay. Tingok si Papa Bay mga kababayan, no? 15 pieces for $30. So, hindi na masama. At yun nga lang mga kababayan, no? Sabi ko nga, tatry ko mag daily vlog mga kababayan. Sana naman please, pakisuportahan nyo naman ako. Palakasin nyo naman yung love ko kasi gusto ko makagawa ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa buhay ko. Bago man lang matapos tong taon na to. Eto, daily vlog mga kababayan. Good luck nga pala sa mga kababayan natin dito na naghahanap ng trabaho. Ma-extend yung work permit at ma-PR. Loobin ng Panginoon Diyos na ma-PR din kayo at ma-citizen din kayo soon. Please, pakilike naman ako ng video na to at pa-subscribe na nga lang din. At press mo notification bell para hindi mo miss yung mga next upload na gagawin ko. Buhay-buhay namin dito sa pinakamalita probinsya sa Canada, Prince Edward Island. Sa next vlog na nga lang. Stay safe and God bless. God first. Let's go!